Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na buong pusong nagbigay daan para sa kaligayahan ng kanyang ina. Siya ay si Shena. Kung meron mang relasyon sa mundo na panghabang buhay, walang iba kundi ang relasyon natin sa ating mga ina. Pinagbigkis na ng tadhana ang ating mga buhay sa simula pa lamang ng unang araw natin sa daigdig. Pero tulad din ng ibang relasyon, sinusubok din ito ng pagkakani-kanya ng mga landas at pagkakalayo. Tulad namin ni Inay, na marami nang nabago sa aming mga pagitan nang muli siyang umibig pagkaraan ng 1 taong nabiyuda siya kay Itay. Uy, may kotse nakaparada sa harap ng bahay ni na lolo't lola? Ay, teka, kotse ni Tito ano yun ah? Ibig sabihin, nandito sila ni Inay? Siena! Anak! Nay! Nay! Miss na miss ko na kayo. Salamat dumalo kayo dito. Aba, hindi lang basta kami dumalo dito na dito mahalo mo. Dahil kukunin ka na rin namin dito sa poder ng iyong lolo't lola. Isasama ka na namin sa Maynila. Tama. Totoong sinabi ng nanay mo, Siena. Napag-usapan kasi namin mas mainam kung sa Maynila ka lang mag-college. Nandun kasing magagandang kurso at universidad. Oh, di ba? Magkakasama na tayo palagi. Kaya sige na, ayusin mo ng lahat ng mga gamit mo. Oo. Pero, alam na po ba ito ni na lolo at lola? Oo naman. Ipinagpaalam ka na namin sa kanila. O sige na anak, mag-impake ka na para hindi tayo gabihin sa biyahe. At saka para makapagpahinga na rin ang Tito Andrew mo pagdating sa bahay. Kasi may mga pasok pa kami bukas sa opisina. Umiiyak ka ba dahil dyan sa sibuyas na hinihiwa mo? O dahil kinukuha na sa atin ni Merly si Siena? Nabigla nga kasi ako sa desisyon ng anak mo. At saka wala sa hinagap ko na mawawalay pa sa atin ang apo mo. Hindi ko yata mga kasanayan. Wala naman tayong magagawa. Siya ang ina. Siyang nakaalam sa ikabubuti ng anak niya. Bakit? Wala rin naman papantay sa pagmamahal at pag-aalaga natin kay Yena. Oo, naroon ako. Pero siya makapagbibigay kay Siena ng isang magandang edukasyon. At yun ang hindi natin dapat ipagdamot sa apo natin. Siena! Siena! Uy, Donnie! Saan ka pupunta? Bakit ang laki yata ng bag na dala mo? Isasama na ako ni na Inay at Tito Andrew sa Maynila, Donnie. Doon na ako magka-college. Sa kanila pala yung coaching nakita kong naghihintay sa may kalsada. Oo, doon na nila ako hihintayin. Akala ko pa naman sabay tayong mag-enroll ng kursong Agriculture and Livestock sa trade school. Ay, ang gusto ko ni Inay, Banking and Finance ang kunin kong kurso eh. Para kalinya daw ng profesyon nila ni Tito Andrew. Para pagka-graduate ko raw, doon na rin ako magtatrabaho sa financial firm na pinapasukan nila pareho. Mukhang hindi na nga tayo magkikita. Ang dami na nilang plano sa'yo. Ano ka ba? Eh, alam mo naman ang cellphone number ko di ba?
At saka, hello, para namang walang messenger, no? Ganito na lang. Mag-aral ka rin mabuti dito para pagbalik ko, graduate ka na rin. Okay? Ha? At higit sa lahat, mangarap ka ng mangarap. Huwag kang titigil mangarap, Donnie. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa balkonahe. Gabi na. Tara nang matulog. Hindi pa ako inaantok kasi. Huwag mo na kasi masyadong inaalala si Shena. Ay, Kapag ganun, naliligalig din siya sa kinaroroonan niya. Sa halip na nakakatulog din siya na maayos doon. yun nga ang hindi ko magawa. Yung hindi ko siya alalahanin. Lalo na napanaginipan ko siya kagabi. Iyak daw ng iyak. Oh, di ba kabaliktaran ng panaginip? Ang ibig sabihin, masayang masaya ang apo mo roon sa piling ng nanay niya. Kaya nga tara nang matulog, Sitang. Baka sa kabupuyat mo dahil sa pag-iisip, yung kalusugan mo naman ang mamilikro. Oh, ito. Ayan. Listahan niyan ang lahat ng gagawin mo rito sa bahay araw-araw, ha? Sige po. Gagawin ko po lahat ng mga nakasulat dito. Sa paglilinis, iingatan mo yung mga babasaging koleksyon, ha? Malinaw yon. Minala ko pa mga yon sa mga ninuno ko. Kaya ligas-gas, ha? Wag na wag mong gagas-gasan ang mga yon, ha? Opo, Tito Andrew. Shena? Oh, bakit ka mo naglalaban ng mga kortina at kobre kama? Asa si Manang Ason? Hindi ko pa rin po siya nakikita mula kanina, Nay, eh. Baka po may mahalagang inasikaso sa kanila, kaya late na po siya papasok. Iwan mo na yung mga labahin na yan. Si Manang Ason ang bahala dyan pagbalik niya. Matatapos ko na rin po ito sa pagbabanlaw, eh. Hindi, iwan mo na. Para po maisalang ko na rin sa dryer at maisampay ko na rin. Sige na po, magpahinga na po kayo, Nay. Huwag niyo po ako alalahanin. Ako na pong bahala dito. Andrew, anong ibig sabihin pinaalis mo si Manang Ason? Oh, O sino kayo na magtatrabaho dito sa mga gawaing bahay? pwede sa Sheena. Eh, sayang naman yung 80,000 na ibinabayad sa tuition niya, no? Kundi man lang siya pakikinabangan dito sa bahay ba? Pero Andrew, nag-aaral siya. Problema na niya yun. Kung paano niya i-manage ang mga oras niya. Ewan ko, hindi ko alam. Ganito palang plano mo? Kung bakit pinakuha mo si Sheila sa poder na inay at itay? Eh, ngayon, alam mo na. Wala kakalimutan mo, bahay ko ito. At akong nag-aakit ng malaking pera rito. Kaya natural lang na ako ang magmamando sa lahat ng bagay dito. Ano ba kung tutusin? Lugi pa nga ako rin sa alak mo eh. Kung susumahin kong lahat ang kinukonsumo niya rito eh. Pati na yung ginagasto sa pag-aaral niya. Lolo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Ay lumalaman namin dinala ka rito sa ospital ng nanay mo. Nag-apura na rin kami makaluwas ng lola mo para makita ang kalagayan mo. Nasaan
po si Lola? Nasa labas. Magkausap sila ng nanay mo. Ang sabi raw ng doktor sa nanay mo, sakit daw sa sikmura ang nararanasan mo. Nagpapalipas ka ba ng gutom, Apo? Hindi ba't yun ang kauna-unahan namin bilin sa iyo ng lola mo? Ang palagi kang kakain sa oras. Akala ko, Merly, dahil ikaw ang ina, mapapaganda ang kalagayan sa iyo ng apo ko. Ang payat-payat ni Sienna. Siguro nga, hindi mo alam na mahina ang baga niya. Kaya hinayaan mo na lang ng hinayaan si Andro na tratuhin siya parang katulong sa malaking bahay na yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko nakontrol ang mga pangyayari. Nagdesisyon kami ng tatay mo. Iuwi na namin si Sienna paglabas niya ng ospital. Ayoko magsisi kami sa huli na baka mawalan kami ng apo dahil lang hindi mo siya kayang ipaglaban kay Andro. Anak, talaga bang hindi na kita mapipigil sa pagsama sa lolo't lola mo pag-uwi sa probinsya? Ha? Naawa rin po kasi ako kina Lolo at Lola. Kung magkakasama na po kasi kami ulit, hindi na sila masyado mag-aalala sa akin. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi ko natupad ang mga plano ko. Ang mga ipinangako ko sa'yo. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Nauunawaan ko pong kalagayan niyo, Nay. At saka siguro, dapat na rin po nating tanggapin na magkaiba na ang mga sitwasyon natin. May mga bagay na hindi na natin po pwedeng gawin magkasama. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na rin po tayo po pwedeng magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Pangako, palagi ko kayong dadalawin ng lolo at lola mo sa baryo. Pero ipangako nyo rin po sa akin na hindi ninyo pababayaan ang sarili nyo, Nay. Oo, anak. At gusto ko pong malaman ninyo na kahit magkalayo man tayo, hindi po nagbabagong pagmamahal ko sa inyo. Kahit kailan, hindi po kayo mawawala sa puso't isip ko. Akala ko bang sabi mo, huwag tayong tumigil mangarap. Pero bakit uminto ka sa pag-aaral mo sa Maynila, Sienna? Wala naman talaga sa Maynila ang mga pangarap ko, Donnie. Pero alam mo, natuwa ako nang muli kang magbalik dito sa bukid. Lalo na nang sabihin mong magpapa-enroll ka sa agriculture and livestock sa susunod na enrollment. Dahil nandito sa bukid ang puso ko, Donnie. Kung saan, nandito rin ang mga pangarap ko. Nandito rin ang mga taong nagmamahal sa akin, ang mga taong nagpapahalaga, kahit sa maliliit mang punto ng mga pangarap ko. Ikaw, bilang isang mabuting kaibigan, at sina lolo at lola, na simulat sa pool, inalagaan ako ng walang kapantay. Naging magkalayo man kami ni Inay, hindi naging mahirap para sa amin na hindi kami magkaroon ng matatag na relasyon. Dahil mas pinalalim ng pagkakalayong yun ang ugnayan namin sa isa't isa. Hindi rin binago ng pagkakalayong yun ang aking mga layunin. Sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ng kursong Agriculture and Livestock at samantala nag-aaral, unti-unti ko na rin ina-apply sa kabuhayang nakagisnan ko sa bukid ang aking mga natutunan. Ako si Sienna, at ito ang aking buhay. Maging handa sa bawat panahong lalandasin ang buhay. Huwag humintong mangarap. Walang makahalili sa pagsisikap.
At ang lahat ay nagaganap dahil sa mga kadahilanan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Will Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sheila. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Redentor. Iginagalang at kinatatakutan ako dahil sa aking katungkulan. Marami na rin parangal ang aking natanggap dahil sa paghabol ko sa mga kriminal. Pero lahat ng yon ay isang malaking pagbabalat kayo lamang. Hayaan niyong isalaysay ko ang aking buhay. Hindi niya ako dapat maabutan. Kailangan makalayo ako sa kanya. Nawala siya sa likuran ko. Saan siya nagpunta? Akala mo matatakasan mo? Hindi! Katapusan mo na! Wag! Wag! Ito! Ngayon, sisiguraduhin kong patay ka na para walang bulilyaso at sa ulo kita patatamaan. Yari na ba? Walang sablay, boss, at malinis. Good. Tama lang sa kanyang mawala na sa mundo. Dahil isa siyang hudas. Malaking problema siya sa ating sindikato. O sige na. Magpalamig ka muna. Tatawag na lang kita kung may payayari ako sa'yo. At yung bonus mo, nakadeposit na sa account mo. Dinagdagan ko na. Dahil nasihan ako sa trabaho mo. Salamat, boss. Maasahan mo ako lagi, lalo na kapag haya ko sa droga. Kahit sino papatayin ko. Kahit sinong hadlang at sisira sa ating organisasyon. Tulad ng ibang ipinayari mo sa akin. May isang tao na inonsi tayo. Hindi siya nagre-remit ng pinagbenta niya ng droga. Malaking halaga yon. Pinasusubaybayan ko na siya sa iba nating tauhan. At kung hindi siya magpapakita sa loob ng 2 araw, siya ang susunod na yayariin mo. Areglado, boss. Ginabi ka na naman. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Palagi na lang ganitong oras ka kung umuwi. Marami akong kasong inaasikaso. Maraming krimen ang nangyayari ngayon sa ating syudad. Bilang opisyal na pulis, katungkulan kong siguruhin ang katahimikan ng ating lugar. Kaya pinagmamalaki kita rin dito rin. Tapat ka sa iyong tungkulin bilang isang alagad ng batas. Kaya naman iginagalang ka't kinatatakutan. Karapat dapat ka sa mga parangal na natatanggap mo. Oo naman. At hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya natin. Pangako ko yan sa'yo. Si Cherry nga pala, hindi pa ba umuwi? Abi, nagpaalam kanina. Doon daw muna sa barkada niya matutulog. May tatapusin daw silang proyekto ng mga kaklase niya. Kailangan na raw kasi sa school yun eh. Ganun ba? Sa susunod, huwag mong basta-basta pinapayagan ha. Lalo na't hindi ko alam. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi tayo nakasisiguro. Mahirap na. Mahal na mahal ko ang anak natin.
At hindi ko matatanggap kung may masamang mangyayari sa kanya. Uy, isa na mo kagad ang pinto. Benjo, saan ka ba galing? Ilang araw ka nang hindi umuwi dito ah. Sumapit ako, Eloy. Ha? Nagastos ko ang pera ng sindikato. Naubos ko sa kasinong malaking halaga na pinagbentahan ko ng droga. Kaya pala ilang araw ko na napapansin na may mga taong maali-aligid sa harap ng inuupahan nating apartment na hindi ko kilala. Malamang, ikaw ang hinahanap. Kapag may nagtanong, huwag mo sasabihin nandito ako, ha? Sabihin mo nagbakasyon ako. Umuwi sa probinsya. Bahala ka na magdahilan. Oh, Benjo, delikado yung ginagawa mo eh. Baka mamay madamay pa ako. Malaking sindikato yung kinatalo mo. Sigurado, kapag hindi mo nairimit sa kanila yung pera, isa lang ang pupuntahan mo. Sementeryo. Gumagawa na ako ng paraan. May babalik ko yun. Isa ka kukuha ng pera. Bahala na. Basta gagawin kong lahat. Ibabalik ko ang pera na sindikato. Cherry, sigurado ka, uuwi ka pa sa inyo. Ating gabi na, baka kung mapano ka sa daan. Huwag kang mag-alala. Baka nakakalimutan mo. Pulis ang papa ko. Walang kakatulo sa akin. Takot lang nila. Sige, pero kung sakali tawagan mo ako sa cellphone ha. Kasi naman ayaw mong dito ka nilang matulog. Pwede ko naman tawagan yung mama mo para ako na lang magpaalam sa kanya. Hindi, magagalit ang papa ko. Ayaw na nga sana akong payagan ni mama eh. Kaya lang nagpupumilit ako. Dinadahilan ko na lang ang mga project natin sa school para lang makapunta dito sa inyo. Ikaw kasi, sabi ko naman sa'yo, ako na lang pupunta sa inyo. Para hindi ko nakakagalitan ng papa mo. Eh di hindi tayo nakakapag-toast at yosi. Alam mo, hindi natin pwedeng gawin yun sa bahay. Kaya sigurado, hindi lang sermon na aabutin ko sa mga magulang ko. Baka saktan pa nila ako. Sige, bahala ka na nga. Basta ha, mag-iingat ka. Oo, akong bahala. Makakauwi ako ng buo at ligtas sa bahay namin. Hello, boss. Bakit ka napatawag? Maganda ka. May tatrabahuin ka ngayong gabi. Nakita na ng mga tauhan ko kung nasa ng hayop na si Benjo. Yung isa pang hudas sa ating grupo. Walang problema, boss. Ipanatag mo na loob mo. Dahil sigurado ngayong gabi, paglalamayan ng ugok na yon. Pero boss, babatak muna ako ha. Kailangan kargado ako ng droga bago ako lumakad. Bahala ka. Siguruhin mong malinis tulad ng dati ha. Alam mo namang ayoko ng bulilyas. Ako pa. Kailan ba naman ako sumablay sa mga ipinatrabaho mo sa akin? Kalma ka lang, boss. Sige, kumilos ka na agad. Punta mo siya sa address na ibibigay ko sa'yo. At gawin mo ng madali ang trabaho mo. Areglado, boss. Dito ako mag-aabang. Itong lugar na sinabi ni Boss Redentor. Hahanda ako ng palko. At sa oras na makita ko siya, katapusan na niya. Ayun. May lumabas sa loob ng apartment. Si Benjo. At mamadali siya. Susundan ko na. Hindi siya dapat makalayo sa paningin ko. Katapusan mo na, Benjo. Dahil isa kang hudas. Ang hirap namang sumakay ng taxi. Sabi ko naman kasi kay Papa, ibili niya na ako ng kotse para hindi ako nahihirapan pag-commute ko eh. Ayaw naman niya, dahil bata pa raw ako. Baka daw maaksidente ako. Pero hindi bale. Malaki naman ang binibigay niya sa aking allowance linggo-linggo. Sobra-sobra sa mga pangangailangan ko sa school. Kaya, happy kami ng tropa ko.
Dahil kaya namin gumimik kahit saan. Hudas ka na ngayong hudas ka! Ano yun? Etong bagay sa'yo! Pinaril ng mama yung lalaki! Ito Pinaril niya pa ng 2 beses sa ulo! Kailangan makatakas ako dito! Kailangan makalis ako! Nakatingin sa akin yung lalaki bumaril! Natakbo ako! Hoy! Bumalik ka rito! Hoy! Hindi! Sinusundan niya ako! Diyos ko! Diyos ko! Hindi ka makakalayo sa akin! Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko! Hindi niya ako dapat nabutan! Huli ka! Bititan ko ang braso ko! Hindi! Nakita mo kung paano kong pinaril si Benjo? Ayoko ng bulilyaso kaya dapat walang testigo. Ika, maganda ka't batang-bata. Sayang ka. Kung hindi kita pakikinabangan bago kita patayin. Pagsasawaan muna kita. Tumahimik ka! Nawalan siya ng malay. Ngayon, pagsasawaan ko muna katawan mo bago kita patayin. Ang malas mo lang, Ineng. Dahil nakita mong ginawa ko, kaya dapat ka ring mamatay. Hello. Anong balita? Ayos na, boss. Nilinis ko na. Ano ibig mo sabihin? Karoon lang naman konting problema pero okay na. Ano? Kasi, boss, may nakakita sa akin Isang batang babae. Maganda. Niyari ko na rin. Pero bago ko sa patayin, pinagsawaan ko muna katawan niya. Champion, boss! Jackpot ako, virgin pa Ikaw talaga. Basta babae, wala kang patawad. Oh. Ba't umiiyak? Nasa labas sa mga kasamahan mong pulis. No, boss. Si Jerry. Ano nangyari kay Cherry? Ginahasa daw siya at pinatay kagabi. Hello? Ano? May problema mo ba? Julio, ginahasa at pinatay ang anak ko kagabi. Hindi kaya anak ko biniktima mo. Hindi ako sigurado, boss. Ano sinasabi mo? Hayop ka, Julio. Kapag anak kong pinatay at ginahasa mo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Mentor, ano ba? Tinatanong kita, anong sinasabi mo? Dahil, punta na natin ang ako. Gusto kong makita ang anak ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ako ang pinulo ng sindikato ng droga sa lugar natin. At tao kong pumatay kay Cherry. Alam ko dahil 4 na bala ang tumama sa kanya. 2 sa ulo, 2 sa katawan. Yan ang estilo ni Julio sa pagpatay. Kasalanan ko lahat ng ito. Nagawa mo ito, Redentor. Malaki ang respeto ko sa iyo. Pinagmamalaki kita. Hindi ko akalain na isa ka malaman sa magtao. At ngayon napahamak pati anak ko. Selma, patawarin mo ko. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan kayo ng magandang buhay, pinasok ko ang iligal na pagnenegosyo. Ang droga na sumisira sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Naging biktima ang anak ko ng kabuhungan ko. Isusuko ko ang sarili ko, Telma. Dapat kong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Kahit alam kong kulang pa ang gagawin ko. Ang mga tulad kong batik sa magandang imahe ng kapulisan ay nararapat lamang na maparusahan. Pinarusahan ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Pero nagsisisi ako.
At dadaling ko ito sa konsensya ko habang ako'y nabubuhay. Cherry, anak ko, patawarin mo ko. Patawad. Habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw sa akin ng korte, pati na rin kay Julio. Araw-araw, sa tuwing magigising ako at bago matulog sa gabi, mukha ng anak ko ang nakikita ko. Pati na rin ang mga taong ipinapatay ko. Ayaw akong patahimikin ng konsyensya ko. At alam ko, nadadaling ko na ito habang ako'y nabubuhay. Ako si Redentor, dating pulis. Ito ang aking buhay. Walang kasalanang hindi pinagbabayaran. Lahat ay may katapat na kaparusahan na papasanin mo hanggang kamatayan. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Feli. Hindi kami nakapagkulayo ni Martin. Ulilang lubos na kasi siya. At ako naman, dahil naging sakitin na si Itay, kaya naman pinili ko magtrabaho na lang upang hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa maging mag-asawa kami ni Martin at magkaroon ng 2 anak. Kahit hindi kami mayaman, tahimik naman at masaya ang aming buhay. Oh, Cheryl, anak. Bakit hindi ka pa nakabihis? Aalis na tayo. Nay, kaya nga lang po masyal. Bakit? Teka, masama ba ang pakiramdam mo? Masabit po. Dibdib ko na. Ano? Papo. Nahihirapan ako. Huminga. Diyos ko, bakit di nagkakaganyan? Hindi ako alam, Nay. Sabihin nga po namin, madalas ganito ko. Hindi maaari ito. Hindi na kami lalabas. Dadali ka na lamang namin sa doktor. Kailangan malaman natin kung bakit ka ganyan. Ano kaya ang resulta ng mga pagsusuring ginawa sa apo ko, Feli? Hindi ko po alam, Itay. Pero nag-aalala po ako sa anak ko. Natatakot po ako. Baka mabigat ang sakit niya. Hirap talaga ang problema ang puso. Malamang, malaking gastos yan. Feli, Tatay Ompong. Ito na po si Martin, Itay. Oh, Martin, ano sabi sa ng doktor? Oo nga. Ano raw sakit ang ating bunso, Martin? May sakit daw sa pusong anak natin. Kaya pala lagi siyang inihingal at nahihirapang huminga. Kawawa naman ang apo ko. Bata-bata pa pero may sakit na sa puso. Nangyayari daw talaga ang ganito, Itay. Yung ibang araw, nakikita ang sakit. Sanggol pa lang. May mga na-ooperahan na raw. Si Cheryl, anong dapat nating gawin para gumaling siya? Kailangan daw siyang operahan. Oh, Diyos ko.
at malaking halaga ang kailangan natin. Saan natin nahanapin yun, Martin? Saan? Saan ka galing, Feli? Sabi ni Itay, kanina ka para umalis. Hindi ka na naman pumasok sa pabrika. Sa DSWD, Martin. Naghingi ako ng tulong. Anong sabi nila? Tutulong naman sila. Pero hindi raw nila maaaring sagutin ang lahat ng gastusin. Marami din kasi silang tinutulungan eh. Naghanap din ako ng tulong kanina. Pero walang makapagpahiram ng pera sa akin. Masyado raw malaking halaga yun. Baka raw hindi ko mabayaran. Anong gagawin natin, Martin? Gusto kong mailigtas ang buhay ng ating bunso. Ayaw siya mawala sa atin. Lolo, nasaan po sina inay at itay? Ang tatay mo, Apo, pumasok sa trabaho. Ang nanay mo naman, nagpunta doon sa isang ahensya ng gobyerno at nagbabaka sakaling makatulong sila sa iyo. Kawawa naman sina inay at itay. Nahihirapan dahil sa akin. Apo, huwag kang umiyak. Baka makasama sa iyo. Naawa po ako sa kanila, Lolo. Dati, masaya kami. Pero ngayon, dahil sa pagkakasakit ko, malungkot na ang buhay namin. Apo, Nahinto na rin ako sa pag-aaral. Lolo, gagaling pa po kaya ako? Mabubuhay pa po kaya ako? mabubuhay ka pa, Apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi ka lang mag-pray sa Kanya. Feli, halika na. Kumain na tayo. Alam ko hindi ka nakapagluto dahil may inaasikaso ka. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam bago pa ako umuwi. Ikaw na lang ang kumain, Martin. Wala akong gana. Mula nang malaman natin ang sakit ng bunso natin, lagi ka na lamang nagpapalipas ng gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Martin, hanggang ngayon, hindi pa rin maoperahan ang ating anak. Araw-araw, daragdagan yung bill natin sa ospital. Anong gagawin natin? Huwag kang panghinaan ng loob. At huwag mo rin ipakikita kay Cheryl na nanghihina ka. Hindi makabubuti yun sa kalagayan niyo. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Ang bigat na problema dumating sa atin. Hindi bali na nga ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ang ating anak. Makakaraos din tayo, Feli. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Pero ano nga ang solusyon? Ano? Oh, kamusta, George? Marami na bang nakontak ang grupo ninyo sa mga kaklase natin ng high school? Ay, naku, marami na, Chona. Oh, Oo,
At excited silang umattend, ha? Very good. Ako din eh. Excited nang makita silang lahat. Ako, mahal. At malaman ang nangyari sa kanila after 20 years. Kaya lang, uy, may isa tayong classmate na hindi ko alam kung a-attend eh. Sino? Si Feli. Oh, yung muse natin noon? Oo. Oh, bakit mo naman nasabi na hindi mo alam kung makakapunta siya sa reunion? Ayaw niya ba? Kasi matagal lang dinala sa bahay nila ng isa kong kagrupo yung invitation. Oh, Pero hanggang ngayon, wala siyang response. At ang balita ko pa, nasa ospital daw yung anak niya at may sakit. ganun ba? Oo. Kawawa naman pala. Alam ko na. Ako na yung kakausap sa kanya. At ililibre ko na rin siya sa contribution natin. Oh, Para masiguro natin ang pagdalo niya. ang galing mo talagang mag-isip. Okay yun, ayos yun. Hindi na siya makakatanggi. Ako nga si Feli. Sino sila? Feli, ako si Jonah. Yung kaklase mo nung high school? Chana? Yes. Ay! Chana Rodriguez? Correct. Oh, Chana! Oh, ano, kumusta ka na? Eto, nagbabalik bayan. 2 buwan yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Sa US na ako nakabase. May family ka na ba? Oo, pero isa lang yung anak namin. Kasama ko sila dito ng husband ko. O, ikaw, kumusta ka na? Uy, may reunion tayo next week, ha? Oo nga pala. Nabasa ko yung invitation nyo. Pero nawala na sa isip ko ang tungkol dun eh. Kuwan, may mabigat kasi kami problema, kaya hindi ako makaka-attend. Tungkol ba yun sa anak mo? Nalaman namin, nasa ospital siya. Yeah. Oh, tsaka na. May sakit sa puso ng anak ko. Kailangan siya maoperahan. Siya ang bunso namin ni Martin. Pati nga trabaho ko, napabayaan ko na dahil sa paghahanap ng makakatulong sa problema namin. Feli, huwag ka nang umiyak. Harapin mo ng masaya at matatag ang problema. Paano ako magiging masaya sa ganitong sitwasyon namin? Gipit na kami dahil sa problema namin. Maglibang ka. Mag-relax. Dumalo ka sa reunion natin. Wala ka namang aalalahanin sa contribution dahil sinagot na kita. Pero parang hindi ko kaya, Jonah. Oo, Feli. Ang problema, hindi yan aalis sa buhay natin. Tayo ang dapat magpaalis sa kanya. At magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong tatag. Sige, hindi masama umiyak. Pero naman, kung lagi mong gagawin yan at manghihina ka, aba yun ang mali na. Salamat sa inyo, Jonah, George. Naging masaya ako sa reunion natin. Talaga? Kahit pa paano, nakalimutan ko yung problema namin. Napuna ko nga kanina. Tawa ka ng tawa. Buti naman yun. Lalo na nung sumayo kami ng grupo ko. Paano? Ang laki ng tiyan niyo. Oo nga. Ang tataba niyo pa. Ang titigas mo ng katawan na, ano ba yan? At least, no? Napatawa namin kayo. Ay, siya nga pala, Ay. yung ibibigay nga pala natin kay Feli, Jonah. Ay, oo, hindi ko nakakalimutan yun. Ito na nga, oh. Ano? Ayan. Anong ibibigay? Ito, kunin mo yung sobrang to. 100,000 laman yan. Mhm. Ano? Oh, makakatulong yan sa'yo. Feli, nag-ambagan kaming lahat na dumalo ng reunion. Para naman matulungan ka. Tutulong din sa inyo ang Rotary Club namin, ha? Nakausap ko na sila. Yes, pati yung foundation na connected kami ng husband ko. Maraming salamat sa inyo. Hmm. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. Talaga po, Inay? Magagamot na
anak. Tinulungan tayo ng mga classmate ko ng high school. Salamat naman po. Gusto ko na umuwi at makapag-aral po ulit. Magyayari na yun, anak. Basta ituloy mo lang ang pagpe-pray mo para maging matagumpay ang operasyon na gagawin sa'yo. Opo, Itay. Nay, pwede ko po kayang pasalamatan ang mga classmate ninyo. Oo naman, anak. Oo. At gagawin natin yun. Feli, ang sabi ng doktor, maaari na nating iuwi si Cheryl bukas. Baka dahil naging tagumpay ang operasyon sa kanya. Salamat sa Diyos. Tiyak na matutuwa ang mga kaklase ko pag nalaman nila ang magandang balita. Alam mo, marami akong natutuhan sa naganap na ito sa buhay natin. Ako man, Martin. Mga aral na magiging lakas ko sa patuloy na pagharap sa buhay. Nasa kolehiyo na ngayon si Cheryl. Tunay ng kung magiging matatag lamang tayo, ay matatagpuan natin ang kalutasan ng ating suliranin. Ako po si Feli, at ito ang aking buhay. Masaya at matatag nating labanan ang mga suliranin upang ito ay ating mapagtagumpayan. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at sa papel na Feli, Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng natauhan matapos muling madapa. Siya ay si Rina. Isa akong kasambahay na may anak sa pagkadalaga. Iniwan ako at hindi pinanagutan ng nobyo kong si Ruben. Para mapalaki ang aking anak, iniwan ko siya sa aking mga magulang. Muli akong nangamuhan dito sa Maynila hanggang sa lumipas ang 5 taon. Doon sa amo ko, nakakailangan sila ng bagong kasambahay. Talaga, Paulo? Hmm, Eh baka naman kaya mo sinasabi yan dahil gusto mo makasama si Rina. eh pa naman. Kahit mahal ko si Rina at gusto kong makasama, hindi naman ako maaaring magsinungaling. Naniniwala ako kay Paulo, Eva. Ay, Paulo, mabait ba yung amo mo? Maayos ba sila magpasahod? Kasi alam mo, yung inalisan ko, ayos sana eh. Kaso, nagloko yung lalaki na nasa abroad. Hmm, Hindi na nagpadala sa amo kong babae ng pera. Kaya ayun, nagkautang sa akin ng 2 buwan. may kabuhayan si na Ma'am Choling. At talagang maayos magpasahod. Oo, eh di yan. Ayos naman pala Rina eh. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Sana matanggap ako. Kuya Aaron, ito na yung Ay. coffee mo. Salamat, Rina. Gwapo talaga niya. Ngiti palang ulam na. May sinasabi ka? Ay, sabi ko kuya,
dito ka ba magkahapunan para mailuto ko yung paborito mo? Oo, sige, luto mo. Nagustuhan ko nga yung timpla mo dun sa putsero eh. Oh? Sana magustuhan mo ko kaysa sa luto ko. Oy, putsero ulit ang iluto mo mamaya ah. At maaga akong uuwi. Ay, naku, Eva. Ang gwapo talaga niya. Makalaglag panty. Loko ka! Ano ito? Ang hindi magsalita. Ako naman, tayong dalawa lang naman nakakarinig eh. Alam mo, talagang gwapo siya. Crush na crush ko siya. Kaya pala sabi sa akin ni Paolo, hindi mo na siya pinapansin kahit magkasama kayo doon. Eh, paano naman ang kulit-kulit? Ligaw ng ligaw. Ayoko naman sa kanya. Eh, sino naman na gusto mo manligaw sa'yo? Yung anak na amo mo. Sana. Naku, Rina, huwag kang magagalit, ha? Ano? Alam mo, dapat, kahit gusto mo ang lalaki, matuto kang mag-ingat sa sarili mo. Para hindi na maulit yung minsan mong pagkakadapa. Eva naman eh. Eh, nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Kaya kita pinagsasabihan. Nag-aalala kasi ako na baka mahalata ng anak ng amo mo na gusto mo siya at samantalahin niya yun. O ikaw rin. Ikaw din ang kawawa. Ma'am? Tawag niyo daw po ako, sabi ni Paolo. Oo, Rina. Magbibiling ako dahil 3 days kaming mawawala dito ni Sir mo. May seminar kaming pupuntahan. Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Si Aaron, may lagnat siya. Kainumin mo ng gamot. At sikasuhin mong pagkain niya. Okay po, Ma'am Choleng. Ako na pong bahala kay Kuya Aaron. Ay, salamat. Hindi talaga nagkamali si Paolo sa pagrekomenda sa'yo sa amin. Kuya Aaron, dala ko na pagkain mo. Oh, pakilagay mo na lang dyan sa mesita rin na... Gusto mo? Subuan kita? Ha? Teka, ba't ganyan ang suot mo? Ha? Ang ikli ng shorts mo. Ah. At ang blouse mo, spaghetti na nga. Ang nipis pa. Bagay naman, di ba? Susubuan na lang kita para mas makakain ka ng marami. Pwede ba akong maupo dito sa tabi mo? Ha? Oo. Eh, Bakit ka natitigilan? Nakatitig ka lang sa akin. O baka naman gusto mo. Humiga pa ako dito sa tabi mo. ha? Gusto ko yan. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Naku, madami akong gagawin, Paolo. Pero kapag si Aaron, okay lang kahit magdamag kayong mag-usap. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na ang tungkol sa inyo. Ilang beses kitang nakitang pumasok sa kwarto niya. Nakakita rin kita na hinahalikan siya. Ha? Ganun? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Ma'am Choleng. Gusto lang kitang paalalahanan, Rina. Pinaglalaruan ka lang niya. May nobya siya eh. At nakatakdaan silang ikasal. Ano? Yun ang totoo. Hmm. Kahit itanong mo pa sa kanya, masasaktan ka lang sa kanya. Hindi ka niya talagang mahal. Idilat mo sana ang mga mata mo. Rina, naiayos mo na bang lahat ng mga pinamili natin? Opo, Ma'am Choleng. Ay, mabuti. Magluluto tayo ng hapunan ng maaga. Bakit po? Meron ba kayong bisitang darating, Ma'am? Oo, si Lily, ang long-time girlfriend ni Aaron. Kasama niya ang parents niya.
Pag-uusapan namin ng ilan pang detalye para sa kasal nila ni Aaron. Ganun po ba? Oo, kaya pagbutihin ng pagluluto mamaya, ha? Sakit. Akala ko, dahil sa may nangyari na sa amin, mahal din niya ako. Nag-illusion lang pala ako. Ilusyonada kasi tanga-tanga. Nagpatalo na naman ako sa damdamin ko. Nagamit na naman tuloy ako. Ay, may tumatawag sa cellphone. Si Itay. Hello, Tay? Hello, anak. Oo, napatawag kayo. Anak, may sakit kasi si Gigi. Gusto ko sanang dalhin siya sa doktor. Kaso wala naman kaming pera ng nanay mo. Wag ko kayo mag-alala. Magpapadala agad ako. Salamat, anak. Isa nga pala. Gusto ng anak mo na makauwi ka raw sa graduation niya, sa kinder. Kasi may award siya. Talaga po? Oo, anak. Matalino nga po ko. At sabi pa niya, gusto niyang ikaw ang magsakit ng medalya sa kanya. Sige, Tay. Dadating ako sa araw na yun. Sige po, ha. Bye na. Dahil sa kahibangan ko sa lalaki, pati pang gastos ng anak ko, nakalimutan kong ipadala. Sorry, anak. Sorry. Rina, aalis ka na pala dito. Oo, Paolo. A-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya diretsong nagpaalam na ako kay ma'am. Buti na rin yun para hindi ko makita yung kasal ni Aaron. Tsaka para mag-imot ko siya. Alam na ba niya ito? Iniiwasan niya na ako eh. Pero narinig niya nung magpaalam ako sa kanya, mami. At wala siyang sinabi. Wala. Hindi niya ako talaga mahal. May nangyari lang sa amin. Dahil natukso siya. Walang kasamang pag-ibig yun. Rina, Pasalamat na nga lang ako dahil hindi ako nabuntis. May pagkakataon pa ako na ayusin yung buhay ko. Iingatan ko na ngayon ang sarili ko, Paolo. At ibubuhos ko na lang ang pansin ko sa aking anak. Salamat naman. Pinasyalan niyo ako, Eva. Paolo. Miss ka na namin. Lalo na ito si Paolo, kaya bumiyay kami papunta dito sa inyo. Oh, ikaw talaga, Eva. Puro kabiro. totoong sinabi ni Eva, Rina. Uy, ano na yung pinagkakakitaan mo rito, friend? Ayun, pumasok ako sa isang grocery. Day off ko lang ngayon. Alam mo, yung amo ng kapatid ko, Mm. nangangailangan ng driver at kasambahay sa Abu Dhabi. Oh? Baka gusto mo. Ay, oo nga, friend. Salary deduction daw yun. Mas kikita ka na malaki doon. Ako nga, nag-apply na eh. Aba kung wala akong gagastusin, edi sige. Mabuti nga yun para mapagandaan ko yung kinabukasan ng aking anak. Salamat naman at nagbago ka na. Oo naman, Eva. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Kahit may karanasan na ako, dapat ko pa rin ingatan ang aking sarili. At hindi ako dapat padala sa simbuyo ng aking damdamin. Nagbago na siya talaga, Paolo. Sana, magbago rin ang tingin mo sa akin. Sana, hindi na ako mapabilang sa mga kaibigan mo lang. Alam mo, Paolo, ang bait-bait mo. Marami kang magagandang katangian na taglay. Karapat-dapat kang mahalin ng sino mong babae. Kaya lang, sa ngayon, gusto ko munang ibuhos ang pansin ko sa aking anak.
Kung makapaghihintay ka pa sana ng konting panahon, baka tanggapin na kita. Handa kong hintayin ang panahon yun. Dahil ang tunay na pag-ibig, matyaga at marunong maghintay. At ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na kami umalis pa ni Paolo. Nagpakasal na kami. Nagwagi rin siya sa wakas. At ngayon, 2 na ang aming anak. Sa mga kababaihang nakikinig, maging mapagtimpi sana kayo. Ingatan ang sarili upang ang respeto ng marami ay inyong anihin. Ako po si Rina at ito ang aking buhay. Walang taong hindi nagkamali, hindi nadapa, pagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na ating natutuhan sa pagkakadapang yon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Rina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulot ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Chakari! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto! Ano? Nang bato raw kasi na ng bato doon! Ayun, nabasag yung salamin ng pinto ng tindahan! Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, Kore, hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na ng talo kasi, oh. Ako rin! Talo na ako eh! Kaya hindi ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Sandali! Pauwi ako. Oy, walang Ay, sandali! Ano, pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Nagkakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kaguluhan. Malamang pinagtatanggol na naman yung mga anak doon sa ginawang pababato doon sa convenience store doon. Ayaw nga ano kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam nga namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi nagsilaking walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon. Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. O paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resma ka natin! Sige.
Ikutan natin sa kabilang kalsada. Yak, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay yung hayop na yun. Sige, kukunin ko naman alas ko, kuya. Kali mo, Oo. para malagyan natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Ate Becca! Ate Becca! Ano yung boses ni Corina? Ay, ayan. Kailang ating gabi. Ano naman kayang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay, wala rito. Sa headquarters. Ang gabi ng duty niya. O bakit na naman ba? Kasi sina Jordan at Troy kasi nitinampot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil eh. Akala mo may siyam na buhay mga yun. Parang pusa. Ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung silaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag eh. Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa, haragan yung nakaaway nila, maliwanag na sila yung nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko eh. Kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po sila trabaho ngayon tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot? Doon sa sinapit ng mga anak ng tiyangkori mo. Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya, Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin? Para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto. Dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang may sasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat din sa mga anak mo, ibartulina eh. Oh, anong pakay sa'yo ni Pepeng Dilat, kuya? Basura. May mga pinadideliver sa akin na basura. Huwag mong sabihin tumanggi ka. Pagkakapirahan yun. Ito nga oh. Kinuha kong lahat. Eh, yung bayad. Yun lang. Kapag na-deliver na raw lahat ito sa tao. Kuya naman dapat naniguro ka. Eh kapag hindi siya tumupad sa kasunduan, eh di bigyan natin ng leksyon. Sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinoposasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko.
Sina Jordan at Troy? Oo nga. Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis. Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos. Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. Yun naman sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tuminom mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong eh. Dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera. Para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga. Gaya mo yan. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, oh. Pagsisiman ako ngayon, may mangyayari pa ba, ate? Kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw mo na pagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Ayaw mo ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan yung mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo. Nay! Baka labas na kami rito ni Troy. Ha? Inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawin niyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano yung sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh, Di ba yung perang napagsanglaan ng ipinantakip ko sa mga nauna ninyong kaso? Naibenta nyo ng buong bahay. oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Paano na po kami ni Kuya rito? Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayoko magtagal kami dito. Gawin niyo naman ang kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga, kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy niyo ang mga buhay niyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Nga. Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan niyo simula ng inyong pagbabagong buhay. Nay, Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy
bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Junel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ang mabuti pa, dumito ko na lang sa bahay. Tulungan mo nanay mo sa paggawa ng daing. Bakit ka pa mag-aaral? Ang babae, mag-aasawa lang naman at mag-aalaga ng mga anak. Hindi mo na kailangan ng diploma para dyan. Hindi nyo na nga pinag-aaral yung mga kapatid ko. Pati ba naman ako? Dahil Bakit? Ano bang pinagkaiba mo sa mga kapatid mo? Ha? Isa pa, sa tingin mo, may pangtustus kami ng nanay mo sa pag-aaral mo. Dagdag gastusin lang yan. Ay, Kung tutulungan mo nanay mong gumawa ng daing at magtinda, baka umasenso pa tayo ng konti sa buhay. patutunayan ko sa inyo. Kaya kong tuparin yung mga pangarap ko. Hindi ko hayaang mabulok ako dito sa lugar na ito. Nana, Kuya, nagsahin ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? aalis ako. Huwag mo nilang sabihin kay nanay at tatay. Saan ka naman pupunta? Basta kahit saan. Basta aalis ako dito. Susuwayin mo sa tatay? Kuya, ikaw ang panganay sa ating magkakapatid. Bakit hindi ka man lang nagsikap mag-aral noon para makapagtapos ka at makahanap ng maayos na trabaho? Paano ka mangangarap sa ganitong klaseng pamilya? May pambili nga ng bigas, wala tayo eh. Kapag walang naglakas loob sa atin, talagang habang buhay tayong ganito. Ganito? Oo, Anong ganito? mahirap. Isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, kumakain tayo. Humihinga. Tama na yun. Ayoko ng ganito, kuya. Naniniwala ako sa kabila ng malawak na karagatang natatanaw natin mula dito sa barong-barong, may mas magandang buhay na naghihintay. Galing ka pang probinsya? Opo, ma'am. Ba, ang lakas naman ng loob mong pumunta dito sa Maynila. Hindi ka ba nanibago? Naninibago nga po. Kasi nga po hindi ako marunong tumawid ng kasada. Minsan nga, halos 5 minuto ako bago makatawid. Paano po ang bibilis ng mga sasakyan? Saan ka tumutuloy ngayon? May part-time job po ako sa tindahan ng mga tela. Doon po ako
tira. Mabuti naman at natanggap ka bilang student assistant ng Shun mo. Pero, mas maganda kasi dito ka sa library na assign. Kailangan mo lang mag-duty ng 5 oras bawat araw, tapos babantayan mo lang mga estudyante sa loob. At titiyakin mong walang librong mailalabas. Unless hiramin nila. Dito yung record book. Naiintindihan mo ba? Yes, ma'am. O sige. Nice meeting you, Dinah. Salamat po, ma'am. Nice meeting you po. Dito na lang ako kakain. Para walang makakakita na tinapay lang yung baon ko. Ayos na to. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Excuse me. Ah, Sasahuli ko tong libro. okay. Sige. Alam mo bang hindi pwedeng kumain dito sa loob ng library? Oo, alam ko. Kaya lang, wala na yung mga estudyante. Lunchtime naman. Kapag may teacher na nakikita sa'yo, makakagalitan ka. Ganun ba? Oo. Sige. Mami, ako na lang tutuloy yung kakain ko. Bakit kasi ayaw mong kumain sa kantin? Wala kasi wala akong pabili ng pagkain sa kantin. Ha? Tara, sama ka sa akin. Ha? Sabi ko, sumama ka sa akin. Kakain tayo sa kantin. Ay, ito po yung telang in order nyo. Ayan. Salamat po. Balik po kayo. Ay, nakakapagod. Naku, anong oras na ba? Lagot. 1 oras na lang bago yung susunod ko subject. Magbibis muna ako. Heto ng food natin. Kaya na. Salamat, Art. 3rd year college na tayo. 3 taon mo na rin akong nililibre ng lunch. Yan ang perks ng may kaibigang mayaman. Sige na, kaya na. Mamaya tatakbo ko na naman papuntang library. Alam mo, Dinah, humahanga ako sa'yo. Kasi napakasipag mong tao. Kung ako sigurong nasa katayuan mo, hindi ko kakayanin ng ganyang setup. Student assistant sa umaga, tendera sa hapon, estudyante sa gabi. Natutulog ka pa ba niyan? Siyempre. Kung di ako natutulog, baka sinipsip ko na yung dugo dyan sa leeg mo. No. Gagawa mo pang magbiro, ha? Ay, naku, Art. Mahirap ang buhay. Buti ikaw. Suportado ka ng pamilya mo. Ako, wala akong pwedeng asahan kundi yung sarili ko. At syempre, ang Diyos. Kapag hirap na ako, wala akong ibang tinatakbuhan kundi si Lord. Siya lang naman ang nakakaunawa sa akin. So, ako pala, hindi. Hindi naman yung ibig ko sabihin. I'm hurt. Ouch! Ano ba? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kasi pwedeng sa lahat ng oras ikaw yung hihinga ko ng sama ng loob at iba pang mga pinagdadaanan ko sa buhay. Buti si Lord. Kahit gaano kabigat, kaya niyang dalhin. Alam mo, nakikita ko aasenso ka. Magiging isa kang kagalang-galang, kataas-taasang nilalang. Wow, ang tataas ng grades mo, Dinah. Thank you po. Isa kang huwarang estudyante. Napakasinop mong bata. Salamat po, ma'am. Ay, siya nga pala. Po. Doon ka pa rin ba tumutuloy sa pinagtatrabahuhan mo? Opo, ma'am. Gusto mo bang lumipat? Po? May bago tayong building sa tapat nitong eskwelahan natin. Para sa mga guro na malayo ang bahay, gaya ko. Pero ako kasi, may inuupahan naman na apartment. At ayoko nang umalis doon. Komportable na ako doon eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumira dyan. Ala, baka po hindi pwede, ma'am. Uy, ano ka ba? Kilala ka na ng mga guro dito sa school. At alam kong papayag sila. Para naman mas maayos ka makakatulog. Hindi ka makikipagsiksikan sa mga katrabaho mo dun sa pinagtatrabahuan mo. At isa pa, mas malapit dito sa school. Oo. Salamat, ma'am. Bakit ka umiiyak?
Pakiramdam ko po ang daming biyayang binibigay sa akin ng Diyos mula nang dumating ako dito sa Maynila. Nakilala ko kayo, nakilala ko si Art, tapos maraming nagmamalasakit sa akin. Dahil mabuti kang estudyante. At natitiyak ko, ano man ang pangarap mo, maaabot mo yun. Nay, nandiyan ka na naman sa bintana. Ramon, Kahit araw-araw kang maghintay, hindi babalik si Dinah. alam mo ba, sa inyong magkakapatid, siya lang ang may kakaibang pangalan. Pinangalanan siya ng ninong niyang nurse na siya nagpaanak sa akin noon. Mula bata, kakaiba na siya. Habang lahat kayo na kontento sa ganitong uri ng buhay, siya naglakas loob na lumuwas ng Maynila. Hindi niyo rin alam, Nay. Baka nag-asawa na yun dun. Hindi. Hindi niya gagawin yon. Paano kayo nakasisiguro? Hindi ganon ang kapatid mo. Alam kong determinado siyang abutin ang mga pangarap niya. Nay, sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi siya umuwi sa atin. Kung mayroon akong pinagsisisihan ngayon, yun ay ang hindi ko malaman siya sinuportahan. Kaya kung kinalimutan niya tayo, ayos lang. Pero sa kabila nun, maasa pa rin ako na kahit sana isang beses umuwi siya para makahingi ako ng tawad sa kanya. Pedro, hindi na nawawala yung ubo mo. Hala ito. Hindi man lamang tayo makapagpagamot. Ilaga mo na lang ako ng kung anong dahon dyan. Sige. Maghahanap ako ng... Oh, abay, sino ba ito dumarating? Nay? Nay? Diyos ko. Dinah! Ikaw na ba yan? Opo. Ba? Panginoong mamagin! Salamat, umuwi ka, anak. Pasensya na kayo, Nay. Tiniis ko kayo sa loob ng halos 6 na taon. Maayos na yata ang buhay mo eh. Mag-aara ang damit mo at sapatos. Bakit ka pa bumalik sa barong-barong na ito? Tay, lumuwas ako ng Maynila at nagsikap. Tinupad ko ang mga pangarap ko na makapagtapos at makahanap ng maayos na hanap buhay. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa atin. Patawarin niyo ko kung naglayas ako noon. Hindi. Hindi ikaw ang dapat na humingi ng tawad, kundi ako. Ako, dahil wala man lang akong ginawa para tulungan ka. Wala yun, Nay. Ay, siya nga pala. Isa na po akong engineer. Engineer? Opo. Pedro! Engineer na ang anak mo! Mabuti. Ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Maayos naman ang buhay namin dito. Kumakain naman kami kahit papano. Baka kung bumalik ka rito, mahirapan ka na naman. Ayos na sa amin. May isa sa mga anak namin na naging ganyan. Wala naman kaming naitulong sa'yo, kaya huwag mo na kaming alalahanin pa. Tay, hindi po ako mangangarap kung hindi dahil sa inyo. At ang anumang nakamit ko ngayon, para din sa inyo yun. Dahil kayong aking pamilya. Saan man ako makarating, sa inyo pa rin ako uuwi. Hindi naman ganun kadali ang pagbabago sa buhay namin. Sa ngayon, naipagawa ko na ng mas maayos na bahay ang aking mga magulang. At pinag-aaral ko rin ang aking mga pamangkin. Gusto kong, kagaya ko, matutuhan nilang mangarap at magsikap para abutin ang gusto nilang abutin sa buhay.
Ako si Dinah. Ito ang aking buhay. Si Dinah ang patunay na walang imposible sa taong nagsisikap at nananalig sa Panginoon. May mga pagsubok man, ang taong may determinasyon sa huli ay nagtatagumpay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jonel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Dinah. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.